Maraming salamat sa ating Department of Health Secretary, Secretary Ted Herbosa. Magsiupo po tayo. Andito rin po at napakahalaga sa koordinasyon ng lahat ng ating mga proyekto na programa na kasama ang mga LGU. Andito po para ay siya'y namamahala doon sa koordinasyon nga ng national government at saka local government ang ating Secretary ng DILG, Secretary Ben-Hur Abalos. Ating mga ama ng iba't ibang lalawigan, Zamboanga del Sur Provincial Governor Victor Jo Yu, Zamboanga Sibugay Provincial Governor Dulce Ann Hofer, Davao de Oro Provincial Governor Dorothy Montejo Gonzaga, Maguindanao del Norte Provincial Governor Abdullah Rauf Makakua. Andito rin si Dato Pax of Maguindanao, of Sultan Kudarat. Magandang umaga. The Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Daniel Santiago, the 2GO Chief Financial Officer Will Howell. And all of these introductions will not be complete without this most important introduction to the First Lady, Luis Araneta Marco. My fellow workers in government, friends and partners from the private sector, ladies and gentlemen, good morning. Tayo po ay naririto kasama ang Kagawaran ng Kalusugan upang ibigay ang 28 bagong Pilipinas mobile clinic sa iba't ibang probinsya ng Mindanao. Talagang marami pang kailangan ayusin. Marami po kailangan ayusin para sa sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Ngunit, malinaw ang ating layunin. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Ang pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa lahat ay isang hamon na nangangailangan ng koordinasyon at matatag na pamumuno sa bawat antas ng pamahalaan. Noong nakaraang araw lang po ay namahagi rin po tayo ng Patient Transport Vehicle kasama ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ilan lamang po ito sa mga hakbang ng administrasyon patungo sa mas malusog na Pilipino sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Para sa ating mga nakatira sa lungsod at bayan, madaling sabihin na ang pagpunta sa ospital o sa klinik ay isang mabilis na biyahe lamang. Pero sa ibang bahagi ng bansa, ang pagpunta rito ay parang isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, kinakailangan pang sumakay ng bangka, maglakad ng ilang oras, magdasal na sana'y makarating ng ligtas, magbabayad pa ng pamasahe. Dito natin makikita, hindi lang distansya ang kalaban, kung hindi ang oras, ang pagod, ang gutom, at pangamba, at ang gastos. Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon. Ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA. Sa loob ng bawat unit, mayroong isang X-ray, ultrasound at laboratory equipment, mga pangunahing kagamitan na makakatulong para sa early diagnosis. Inikot po kami ni Secretary Herbosa sa loob ng isang nitong mga lab na van ay nakakagulat na ipagkasya nila lahat ng mga equipment na talagang kinakailangan kapag meron tayong mga tawag natin dati medical mission. Siguro ngayon hindi na medical mission dahil lahat ng pupuntahan nito ay magko-conduct ng medical mission. At lampas pa sa medical mission ito dahil tayo sa LGU. Ang medical mission lang natin, magpapadala tayo
ng maraming doktor, ng dentista, sinasamahan natin ng mga ibang agencies of government, meron sa medical supply, ganun. Yun lang. Kung meron mang kukunan ng dugo, kung meron kailangan ni gagawa ng testing, iuuwi pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ngayon, nandito na sa loob, nagulat nga ako it's very impressive, na pinagkasya nila lahat itong mga sophisticated na equipment. At dito sa van na ganito, at kung nakita naman niyo, parang coaster lang ito kahit saan makapasok sa atin, kahit yung maliliit na lugar, makakapasok yan. At hindi na kailangan iuwi yung mga sample, na kailangan naka-refrigerator, kailangan naka-yelo, dadalhin pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ito, andyan na. Andyan, lalabas at lalabas. Mag-aantay lang yung pasyente at lalabas na ang resulta ng kanilang mga test. Ito'y makakatulong sa early diagnosis. Meron ding konsultasyon na isasagawa para mabigyan ng payong medikal ang bawat pasyente. Ang aking inaasahan din, dahil marami tayong mga areas na malalayo na hindi talaga napuntahan, hindi makapunta sa ospital. Ginagawa natin ang medical mission. At ang aking naging karanasan sa probinsya namin ay ito yung unang pagkakataon na ang bawat pasyente ay magkaroon ng medical record. Pagka bumalik yung medical mission doon, sasabihin, nagpatingin ako dati, pangalan ko si Juan de la Cruz, hahanapin yung record, yung doktor, yung mga nurse, alam niyo yung gagawin. Ito yung i-test ka namin. So I think that must include that as an important part of this, na para dun sa area na yan, yung mga hindi masyadong, medyo malayo at hindi masyadong makapunta sa ospital, magkaroon ng medical record. Para habang tumatagal ang panahon, nakikita kung sila ba'y lumalala ang sakit o gumagaling naman o nagkakomplikasyon para makita yung record nila na doon sa nakaraan, doon sa health status nila. And that's a very, very important part. Dahil marami sa mga tauhan natin, marami sa mga kababayan natin, hanggang ngayon, walang medical record. Matatanda na sila, pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, kung magpapatingin man sila, ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital, tinitignan pa rin starting from square one, ika nga. Kaya napakaganda itong pagkakataon na binibigay sa atin itong programa na ito. Sa mga serbisyo pong ito, mayroon tayong pagkakataong maiwasan o maagapan ang mga sakit tulad ng tuberculosis, diabetes, sakit sa bato, at iba pa. Ngunit, kahit gaano kagaganda at kamoderno ang ating mga gamit sa loob ng mobile clinic, ito ay mawawalan ng halaga kung hindi naman magagamit ng ating kababayan. Dito po kinakailangan ang suporta at serbisyo ng ating mga lokal na pamahalaan. Kayo po ang tulay ng sambayanang Pilipino at national government para magtagumpay ang programang ito. Dahil sa bawat mobile clinic, ang dala natin ay higit pa sa medical at na serbisyo. Naghahatid din tayo ng dignidad, ng tiwala at ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng hirap na dulot ng malalayong lugar, maaabot sila ng pamahalaan. Inaasahan po namin ang inyong pagkakaisa upang mapanatiling maayos ang mga mobile clinic. Magagamit ito ng wasto at makatulong sa ating mga kababayan. Mula sa aking sariling karanasan, simula nung nasa local government pa ako, nakita ko na ang tunay na mahalaga sa ating mga kababayan ay iyong nakikinig tayo sa kanilang mga pangangailangan. Dito natin malalaman ang mga gawain at mga gagawin at magkakaroon tayo ng mga plano at aksyon upang mapaglingkuran ang taong bayan. Lalo na yung mga malalayo para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi lamang yung nasa malapit sa poblasyon, hindi lamang yung mga nakatira sa malalaking lungsod, kung hindi kahit saang lupalop ng kahit na anong probinsya sa Pilipinas. At sa ating mga kababayan sa Gidas, ito ay para sa inyo.
para sa bawat Pilipino, sa bawat barangay, sa bawat isla na nag-aantay ng tulong. Ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo. At sa bawat pag-usad ng mobile clinic, tinitiyak natin dama ito ng bawat Pilipinas. Ito po ay, bago po ako magtapos, hindi ko po maaaring magtapos kung hindi magpasalamat sa ating First Lady. Alam niyo kung bakit. Si Lisa ay meron siyang proyekto na tinatawag Love for All. Yun ang nagdadala ng ganito rin, ganitong klase. Meron silang truck, bus na nagdadala ganyan. At dinadala nila sa bawat probinsya. At nagbibigay sila, binibigay nila. At hindi ko masyadong namalayan ito hanggang bumabalik na sa akin yung mga report. Dahil ang project ni First Lady ay walang kinukuha sa national government. Kaya hindi ko nalalaman yung ginagawa nila dahil hindi naman siya humingi ng pera sa national government. Meron siyang marami siyang mga kaibigan na pinagsama-sama niya na sabi, tulungan niyo kami para gawin natin yung project na ito. Dahil doon, napakapalad ko rin, na ito yung napangasawa ko, talagang pareho yung aming pag-iisip kaya pagtulog sa bansa. Papagalitan naman ako mamaya na. Ba't ko raw siya laging binabanggit? Kaya na, dahil doon, ay naisip namin, damihan pa natin. Isundan natin yung lead na ginawa nung kanyang programa na Love for All. So, Lisa, wala na akong ibang sabihin. Tuloy mo lang yung ginagawa mo at ang laking tulong ng ginagawa mo dito sa ating healthcare system. With tamang-tama, being a mother and a wife, it's not surprising to see that this is the sector that you decided to work on. And again, we thank you. And this is important dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Bawat bata ay ating minamahal, bawat pasyente ay dapat tinutulungan. Dahil, kagaya ng sa aking pag-isip, alam ninyo, kahit pagandahin po natin ang ekonomiya, kahit na marami tayong makikreate na trabaho, kahit na mas malaki ang sahod ng bawat manggagawa, ay yan po ay hindi po mararamdaman kung ang tao ay may sakit at wala silang mapuntahan upang magpagaling. Napakahalaga ng ating healthcare system. At yan po ay hindi po maaring maging masaya o kung ikaw ay may sakit. Kung hindi mo alam kung ano yung karamdaman mo, kung paano mo gagamutin. Kaya yan po ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ating ginagawa sa pamahalaan ngayon. Na makatulong sa healthcare system na lahat ng mga mahihirap na leksyon na natutunan natin ng pandemya ay gagamitin natin para tayo ay maghanda. Kung meron sakali mang susunod na ganyan, ay kahit na hindi lang para sa mga krisis, kundi sa pang-araw-araw ng pag-aalaga ng kalusugan ng ating mamamayan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo.